Kamusta pong muli, mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Siyempre, kinukomentuhan po ng inyong lingkod. Ito po, nagpahayag po, mga katambay, ang ating Vice President sa PNP. Pakinggan po natin agad, mga katambay, at komentuhan natin, mga katambay, ang pahayag ng ating Vice President. Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi ng Philippine National Police kasabay ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Isa itong magandang pagkakataon para pasalamatan at saluduhan ang PNP sa inyong mga tagumpay bilang mga alagad ng batas. Maging pagkakataon din sana ito para alalahanin ng mga kasapi ng PNP ang kahalagahan ng integridad bilang mga profesional na naatasang maglingkod sa mga Pilipino. Mahalaga rin maipakita ng PNP na isa itong malayang institusyon na nagsusulong ng katotohanan sa harap ng mga kasinungalingan at iba pang pagmamalabis sa ating lipunan. Ang paglilingkod sa bayan ay tunay lamang na matagumpay, makahulugan at kapuri-puri kung ito ay marangal, tapat at naninindigan sa kapakanan at interes ng bayan. Manindigan tayo para sa katotohanan, sa tama, sa mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan po mga tambay, napakaganda pong mensahe at talagang meron pong pinatutukuyan at talagang pinaalala ang ating Vice President sa ating mga kapulisan, mga tambay. Di ba? Pinaalala po ng ating Vice President sa mga kapulisan natin yung kanilang paglilingkod. Nakakalimutan na po nila. Una-una, ang paglilingkod po ay sa taong bayan, mga tambay. Hindi po sa mga halal ng bayan, lalo kung abusado at may mga sariling interest lamang ito na hindi pabor sa bayan. Ang konstitusyon po itinatag ng PNP ay maglingkod po sa taong bayan. Di po ba mga tambay? Hindi sa mga taong hinalal lang ng bayan. Dahil mismo pati yung mga hinalal ng bayan, dapat maglingkod din po sa bayan yan. Ngayon po, sa bagong Pilipinas po, nakikita po ni Vice President na ang ating mga kapulisan, hindi naman po lahat. Pero yung nakikita niya po na liderato ngayon, mukhang mayroon pong ibang pinaglilingkuran at talagang pumapabor doon sa kanyang pinaglilingkuran. Ang mga matataas pa naman, mga katabay, matataas pa naman, mga general natin, nakikita ni BP Sara. Sana po, ang ating konstitusyon na lalo ang PNP na itinatag na po ng napakahabang panahon, sana, yung ginawa po sana, yung ginawa lang sana ni dating Pangulong Duterte na ibinangon po itong konstitusyon na ito, itong institusyon na ito ng PNP, mga katambay, na nabalik na yung tiwala ng tao. Sana lang po mga sir, mga general, mga PNP chief, sana yung inyong uniforme hindi mabahiran ng ng korupsyon, yung sinasabing nagiging tuta, sunod-sunuran sa iisang tao lamang, mga katambay. Tandaan niyo po mga sir, ang nagpaaral po sa inyo, lalo yung mga nagiging general, taong bayan. Taong bayan, ang nagpapasweldo rin po sa inyo, taong bayan. Hindi po yung sinusunod po natin. Dahil mismo yung sinusunod din natin ngayon sa gobyerno, pasweldohin din po yun ng taong bayan. Di po ba mga tambay? Lahat po kayo, pinasusweldo po ng taong bayan. Kaya dapat, tandaan nyo po yung sinasabi ni BP Sara, para po hindi mawala yung respeto namin sa inyo, mga Pilipino. Magtrabaho po kayo ng tama. Sundin nyo po kung ano yung nararapat, yung nakikita nyong mali, ipatupad nyo po yung tama.
Hindi po yung nagkakaroon po ng cover up. Di ba? Pag sinabi sa'yo ng ganito, sinabi ni Commander-in-Chief, sinabi ni DILG Secretary, susundin mo na agad. Kahit alam mo na mali yung gagawin mo. Okay lang sa'yo. Kaya nawawala na yung sinasabing prinsipyo. Yung prinsipyo ng isang naka-uniforming pulis, lalo kung ito'y mataas. Kaya nga po, mga katambay, di po ba? Pagka sinabi nga yung isang kawan, di ba? Ibase lang natin. Yung isang kawan yung isang basket na kamatis. Sabi nga po, paghaluan mo ng isang bugok o isang bulok, yung isang bulok na leader, marami na pong mahahawa doon. Di ba? Mabubulok na rin yung karamihan. Kaya kailangan po, i-separate na natin yung mga bulok. Di ba? Tanggalin. Kaya lang, paano matatanggal yung nabubulok na iilan-ilang mga pulis? Kung yung leader din natin di umano'y bulok din. Paano niya tatanggalin? Kapwa bulok niya yun. Magkakasama sila. Di ba? Sana hindi ganun. Di ba? Hindi ganun mga sir. You know? Ito pong sinasabi ng ating Vice President, malalim po ito. Kung ito po iisipin po natin at lalagyan natin ng logic, puro patama po sa inyo. Mga kapulisan natin, puro patama po sa inyo. Yung sinasabi po ng ating Vice President na hindi nakikita ng Vice President, lalo sa namumuno ng PNP, ang mga sinasabi ni Vice President. Wala na sa tao halos ang pamunuan ng PNP na maglingkod. Iba na po ang pinaglilingkuran. Nagiging tuta na po. Tuta na di umano ng mga politiko ang ating mga kapulisan. Hindi naman lahat. Marami pa rin tayong pulis na tumino. Tumino po ang ating mga kapulisan. Di po ba? At hindi naman porkit isa lang ang bulok, bulok na lahat. Di po ba? kaya po nakakalungkot lang po. You know, yung pagiging isang lingkod bayan sana katulad ng pulis na pinag-aral ng taong bayan, yung mga yan, di ba? Pero sa kabila nun, talagang ganito pa ang makikita natin. Parang kailan lang, di ba? Parang kailan lang nung panahon ni Pangulong Duterte, ang mga kapulisan, you know, ang respeto po, you know, nasa taong bayan at iba ang leader. Ang leader, iniiyakan pa nga nila iniiyakan pa nila ng mga kapulisan yung pagiging leader ni dating Pangulong Duterte dahil napakaganda po ng pagpapatakbo, di ba? At para sa taong bayan, lalo sa mga kabataan, yung pag-iingat natin sa sinasabing pag-asa ng bayan. Ngayon po, laganap na naman ang droga, mga sir. Mga sir, laganap ang krimen, lalo sa Metro Manila. Laganap na laganap. Kaya nakakahiya naman po, magtrabaho po tayo. Nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte, nagtatrabaho po tayo. At nalilinis natin ang lansangan, lalo po sa droga. Di ba? Sa krimen. Halos nawala na. Ngayon, nagbali ka na naman lahat. Nakakahiya. Ito po, pakinggan po natin yung isang general na talagang very proud po siya nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Talagang napaka-disciplinaryan po nito. He never tolerate, no? He never tolerate the wrongdoing of any men in uniform, lalong-lalo na po sa pulis. Pero pagdating naman po sa pagbibigay ng ayuda at saka pagbibigay po ng awards, he always see to it that all your accomplishment, even simple things like yung panguhuli lang ng napakasimpleng mga hold-upper, mga ganyan, he always see to it that everyone is properly rewarded, no? So, alam nyo, bilang isang pulis kasi, lalo na pag nasa mababang ranggo, a tap at the back is enough, no? Lalong-lalo na sa isang katulad ng ating presidente who always seeks, no, the welfare of our men in uniform. At yun pong isang halaga po sa isang men in uniform na makita na ang pinakamataas nating leader ay siyang gumagabay at hindi niya pinapabayaan ang atin pong mga kapulisan. Unang-una po sa atin pong pinakatatay,
Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo ng inyong kapulisan ay mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Tingnan po mga... Salamat po, Tay, sa lahat po ng to. Tingnan niyo po mga katambay, ang mga kapulisan po natin noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Naglilingkod po, nagtatrabaho para sa bayan. Nagpapasalamat po sila. Ngayon po kaya, nadidinigan po natin ng mga PNP na ganito po, iniiyakan po nila ang Pangulong Marcos sa paglilingkod para sa bayan. Kayo po tatanungin ko mga katambay. Nangyayari po ba sa mga kapulisan natin ngayon yan? Nagtatrabaho po ba sila ng tama para sa atin? Sana ganito po ng 6 na taon ang trabaho po sana ng mga kapulisan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po, nakikita po natin sila. Nasasama po sila sa mga panggigipit, harassment, di umano, at nagiging tuta na ngayon kahit mali, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Kaya ibinalik tanaw lang po natin yung pagiging Commander-in-Chief ng dating Pangulong Duterte at pagiging Commander-in-Chief ngayon ng ating Pangulo. Di po ba? Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po kay dating Pangulong Duterte na binangon niya po ang lumulubog na bangka ng PNP. Pero ngayon po, mukhang lumulubog na naman mga katambay. Yahay, talagang ganun po. Taste lang po. May pag-asa pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.